Magtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay ika-11 araw sa ika-11 buwan ng taong 2025, 11/11. Check out us. Tayo wala i-check out. Kayo'y nakatutok pa rin sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, dire-diretso na tayo sa pamamigay ng ating mga balita. At narito ang headlines. 7 oil companies nagpatupad ng price freeze sa produktong petrolyo sa mga lugar na sinalanta ng super bagyong Uwan. Samantala, death toll sa bagsik ng super bagyong Uwan, naitala daw po sa 18 katao, 2 nawawala at 28 ang sugatan ayon sa Office of Civil Defense. Mga namatay sa hagupit ng Bagyong Tino sumampa sa 232 katao, na itala namang 212 nawawala ayon yan sa NDRRMC. Malacanang hands-on sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Cabinet members ikinalat. King Charles III ng United Kingdom na kiramay sa mga Pinoy na nasalanta ng magkakasunod na kalamidad. Bagyong Uwan muli raw papasok sa PAR. Hindi pa raw Hindi ba siya complete exit? Naka-add to cart pa lang. Naka-add to cart pa rin, hindi ba siya ma-check out? Lalo pang humina bilang severe tropical storm ayon sa Pag-asa. Senador Ronald Bato de la Rosa pinayuhang magboluntaryong surrender pag may arrest warrant na ang ICC. Kala ko meron na. Wala pa. Wala pa raw sila tatanggap. 19 na kongresistang sangkot sa manumalyang flood control projects gigisahin daw po sa Senado. Dating Senate President at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nasa ICU ng hindi binanggit na ospital, ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Mga pasahero at kawani ng NAIA nabulabog sa false alarm, 59 na commercial at cargo flights na antala. Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Ano yun? Ano yung napindot ko? May napindot ako. Sorry. Bakit ang gayo yung napindot ko? Ang gulo. Oh, kita mo? Sabi ko sa'yo, may napindot ako. Ayun, nakita ko na ako ano yung napindot ko. Kita ko na. RH Break Time! At hiniling nga ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na ipagpaliban muna ang taas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo. Ito ay kinumpirma sa DZRH News ng DOE Oil Industry Management Bureau kasunod ng pulong ng mga opisyal ng ahensya at oil companies. 7 kumpanya ang agad na positibong tumugon sa ahensya at ngayon nagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na pinakasinalanta ng bagyo. Kabilang dito ang Jetty, Petron, Shell, Sea Oil, Caltex, Petron, Gaz at Phoenix. Giit ng OIMB, hindi nationwide ang price freeze ng mga nabanggit na oil company kundi sa mga pinakatinamaan ng kalamidad depende sa ilalabas nilang listahan. Pwede na. Salamat. Okay. Samantala, umabot naman sa 18 na iulat na namatay dahil po sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon po sa Office of Civil Defense, ang mga namatay ay mula sa Cagayan Valley Region, Cordillera, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas. 3 man rito ay mula sa Region 2 dahil po sa nangyaring landslide. 12 naman sa Cordillera na karamihan po ay dahil din sa pagguho ng lupa. Isang naitalang namatay sa Region 5 dahil po sa pagkalunod, isa sa Region 6 at isa naman sa Region 8.
Bukod po dito ay 2 ang nawawala habang 28 naman ang sugatan sa iba't ibang reyon na tinamaan ng bagyo. Samantala, nasawi ang isang 57 taong gulang na lalaki matapos matabunan ng lupa ang bahay nito sa Barligmount Province dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ang biktima ay pang-siyam na sa bilang ng mga casualties sa Cordillera Administrative Region. Na-recover ng mga kapwa residente sa barangay Latang ang mga labi ng biktima habang ang mga anak nito ay nasugatan din sa landslide ngunit nagpapagaling na sa ospital. Ayon sa Mount Province Disaster Risk Reduction and Management Council ay umabot na sa 70 ang mga bahay na napinsala dahil sa super typhoon. Samantala, patuloy hong nadaragdagan ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng nagdaang bagyong Tino. Sa report po ng NDRRMC, umabot na raw po sa may 232 ang naitalang kumpirmadong namatay, habang nasa 112 ang patuloy hong pinaghahanap, habang nasa higit sa 500 naman ang sugatan. Pinakamaraming naitalang namatay sa Cebu, numabot na po sa 150. Sinundan naman ng Negros Occidental na may naitalang 42 namatay at Negros Oriental na mayroon namang 21. Mayroon ding mga naitalang namatay sa Agusan del Sur, 6, sa Capiz ay 3, 2 naman sa Dinagat Islands, maging sa Southern Leyte at Leyte, habang tig-isa naman ang naitalang namatay sa Antique, Iloilo, Guimaras at maging sa Bohol. Ayon po sa NDRRMC, karamihan sa mga biktima ay nalunod na kuryente o nabagsakan ng puno habang sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Tino. Tinataya namang higit sa 4 na milyon katao o 1.18 milyong pamilya mula sa 8 reyon ang napektuhan ng bagyong Tino. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakalat ang mga miyembro ng gabinete para personal na pangasiwaan ang relief operations at inspeksyon. Kabilang dito si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nasa Catanduanes, habang nasa Leyte naman si Health Secretary Ted Herbosa upang pangasiwaan ang pagbabantay sa kalusugan ng mga residente. Nagtungo naman si Education Secretary Sonny Angara sa Negros Occidental para alamin ang kondisyon ng mga apektadong paaralan at mag-aaral sa lugar. Bukod dito, sinusuri ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang lawak ng pinsala ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa lokal na turismo, kasabay ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga nasalantang komunidad. Iniulat naman ni Energy Secretary Sharon Garin na naibalik na ang supply ng kuryente sa 60% ng mga apektadong lugar. Nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay si King Charles III ng UK sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad sa Pilipinas. Sa ipinadalang mensahe sa platform na X, ipinabot po ni King Charles ang kanyang simpatiya sa mga pamilyang Pilipino na mga namatay sa mga bagyo at lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbigay-pugay din si King Charles sa mga emergency responders at maging sa mga rescuer na nagbuwis ng kanilang buhay habang tumutulong sa mga operasyon ng pagsagip at relief effort. Bago po ito'y nakiramay na rin si UK Ambassador to the Philippines Sarah Hulton sa mga napektuhan ng bagyong Uwan at tiniyag po ang patuloy na suporta ng United Kingdom sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, maraming bansa ang nag-alok ng humanitarian assistance at disaster response sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Kabilang dito ang Estados Unidos, Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nakikipag-ugnayan ang mga nabanggit na bansa sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para sa koordinasyon ng kanilang tulong. Sinabi rin ni Castro na posibleng gamitin ang mga EDCA sites bilang staging hubs na mga dayuhang bansa na magpapadala ng tulong. Bagamat kaya pang tugunan ng pamahalaan ang epekto ng kalamidad, bukas ang Pilipinas sa voluntaryong tulong ng mga kaalyadong bansa.
Humina na bilang severe tropical storm ang bagyong Uwan habang nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Subalit ayon po sa Pag-asa, posible pang mag-about face o bumalik, papasok ng PAR ang bagyong Uwan na bukas ng gabi habang patungo ito ng Taiwan. Hindi naman inaasa magkakaroon ng direktang epekto ang bagyong Uwan sa malaking bahagi ng bansa. Gayunman dahil po sa lawak ng sakop ng bagyong Uwan, posible pa rin makaranas na malalakas na bugso ng hangin sa extreme northern Luzon, partikular po sa Batanes at Babuyan Islands. Sa ngayon po ay nakatas pa rin ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, maging sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa northern at central portion ng Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, maging ang Kalinga, ang kanlurang bahagi ng Mountain Province, ang ilagang kanlurang bahagi ng Benguet, ang nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, maging sa Ilocos Sur, oray dita northern and central portions ng La Union, maging sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Sa iba pang balita, iginiit ng Senado na dapat ma-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang approval ng National Land Use Bill habang pinag-uusapan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Layunin ng panukalang batas na itama ang paggamit ng mga lupa upang maprotektahan ang kalikasan. Ayon kay Senator Loren Legarda, panahon na upang magkaroon ng National Land Use Policy dahil dapat science-based ang mga polisiya para sa proteksyon ng kagubatan, bundok at lupang sakahan. Kabilang sa mga naghain ng kahalintulad na panukala sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo at Senator Panfilo Ping Lacson. Giit ni na Pangilinan at Tulfo kailangang maprotektahan ang walang habas na land conversion ng mga sakahan upang hindi malagay sa panganib ang supply ng pagkain sa bansa. Nais naman ni Lacson na magtatag ng National Land Use Commission na magsasagawa ng National Mapping Program at Nationwide Geohazard Mapping Program sa mga lugar na delikado sa baha, landslide, lindol, storm surge at iba pa. Samantala, umabot naman sa higit sa 142 milyong piso daw pong napinsala sa agrikultura epekto ng bagyong Uwan. Excuse me. May nakaalala sa'yo? Hindi, malamig. Okay. Ayon po sa Department of Agriculture, tinatayang nasa higit sa 8,000 metriko toneladang ani daw pong nawasak, kung saan sa higit naman sa 2,000 hektarya ng sakahan at higit sa 4,000 magsasakang napektuhan. Kabilang po sa mga pinakaapektado, ang produksyon ng mais na nasa higit sa 1,000 metriko tonelado katumbas ng 19.76 million pesos na halaga ng pinsala. Nasira din po ang may 209 na metriko toneladang high-value crops na nagkakalaga ng 6.07 million pesos. Sa sektor naman ng livestock at poultry, 7 alagang hayop ang namatay na tinataya daw pong nagkakalaga ng 7 lang ba to? 91,500. Baka namang libo ba to? Samantalang nagbigay na ang DA ng higit sa 300 milyong piso na tulong, kabilang po ang 1.24 milyong pisong halaga ng pagkain sa hayop, higit sa 700,000 pisong fish fingerlings at higit sa 2.2 milyong pisong halaga ng rice stock. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ang extradition o pagsuko kay Senator Bato de la Rosa kung may arrest warrant na mula sa International Criminal Court. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, ito ang dalawa nilang opsyon sa ilalim ng RA 9851 pero wala pa niya silang nakikita o hawak na kopya ng arrest warrant. Kung sakali, mas mabilis niya ang proseso ang pag-surrender sa dating PNP chief ng Duterte administration kumpara sa extradition na kailangan pa ng bukod na hearing.
Samantala, walang immunity si Senator Bato de la Rosa kahit pa isa siyang mambabatas. Ito ang tugon ni Prosecutor General Richard Fadolian sa tanong kung may hahadlang sa posibleng pag-aresto at pagsuko sa senador sa ilalim ng batas. Paliwanag ni Fadolian, may restrictions kung mahigit 6 na taon ang penalty at hindi maiimplementa ang pag-aresto kung nasa sesyon ang Kongreso. Pero ikukonsidera pa rin anya nila sa pagdedesisyon kung anong aksyon ang gagawin kung nananatili ang posisyon ni De La Rosa na humiling ng asylum sa Senado. Samantala, maaari namang voluntaryong sumurrender si Senador Bato de la Rosa kung may inisyu ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Sa isang press conference sa Taguig City, sinabi ni Prosecutor General Richard Fadolian na sa pamagitan daw po nito ay mas mabilis ang proseso kaysa sa pag-implementa pa ng arrest warrant, paghahanap at pagkuha sa kustodiya ng senador. Sa ngayon ay hindi pa nakikita ng DOJ ang pangailangang bantayan ng galaw ni De La Rosa, lalo't wala pa anyang arrest warrant ng International Tribunal o request mula sa Interpol. Sinabi ni Fadolian na hintayin muna nila ang warrant bago gumawa ng kinakailangang aksyon. Yes, that would be the easiest course. If, for example, there is a voluntary surrender on the part of the person requested, that would mean that it would be shorter and much faster route than having to implement the warrant, look for him, and then actually put him under custody. Right now, I don't think there is any request yet coming from the Interpol, and I don't think it would also be right for us to be monitoring the movements of Senator Bato, considering the fact that there is no warrant yet that we have seen. I think it would be best to wait for the warrant to be there and then take the necessary course of action after that. Samantala, sinabi pa ni Fadolian na kung sakali dadaan umano ang kopya nito sa Department of Foreign Affairs at the Philippine Center on Transnational Crime bago may baba sa law enforcement agencies. Sinabi ng DOJ na magko-comply ang Pilipinas sa posibilidad na hilingin ng ICC ang pag-aresto kay De La Rosa dahil sa diplomatic implications. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 19 na kongresistang sangkot sa maanumalyang flood control projects gigisahin sa Senado. Sana tigilan na ang pagigisa. Simulan na ang pagsasampa ng kaso. Pagigisa, puro luto lang. Oo, ayoko ng luto-luto. Hindi na ihahain. Tama. Diba, dapat maghain na. Naiinip na ang mga Pilipino, ang mamayang Pilipino sa kagigisa. Wala pang isang nanghihimas ng o nananatili sa selda. Ang ano niyan pati raw pala si Zaldico inimbitahan din. Pero pwede daw humarap sa Senate hearing via Zoom. So wala siyang katwiran na hindi siya harap. Oy, pwede na malaman kung nasan siya kasi di ba yung IP address? Monitor mo yan, di ba? Ba't mo kasi sinabi? Syempre alam niya yun. Baka ganyan ang gagawin. Magkakaalaman tayo kung paano yan malulusan pa. Online na yan. Parang sa class yan, kapag online class, tapos maganda ka namang lokasyon, tapos sabi mo, no internet connection, alams na. Samantala, dating Senate President at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nasa ICU. Naku naman, nang hindi binanggit ng ospital niya. 102 na kung nga 102 na. Sabi nga ni Senador Jinggoy, humingi siya ng panalangin na makalagpas si Manong Johnny. Apo Johnny, lahat ng mga may sakit. Lahat ng may sakit sana po ay magsigaling na po kayo. Almost nga. Going 102 on February 14. Talaga. Diba? Feb 14 ang birthday niya. Ay, apo. At yan ang mga iba pang balita, mga pasero at kawaninang naiyan na bulabog sa false alarm. 59 na commercial at cargo flights na antala. Anong false alarm ng ano? Ano kaya yun? Ano yung nag-alarm? Ano yung cause ng alarm? Biglang umalarma raw. Ano ba yung fire alarm? What kind of alarm? Mamaya aalamin pa natin ang detalye ng ating mga balita. Pilipinas, ilan po munang paalala ang oras, 4:30 ng hapon. Mga kababayan, ang oras, 39 minutos makalipas ang 4:00 ng hapon. RH Break Time.
At dahil nararamdaman na rin natin Yan na! Ang simoy ng Kapaskuhan, Kring, 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 hindi kring. na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Bibigyan na natin ang ating masugid na tagapakinig, taga-subaybay Yun. ng pagkakataon, Yes. diba? Na makapamasko sa atin ng 500 piso dito sa ating I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Kring, kring, kring! Dahil mabilis sa pagsagot ng kanyang kring-kring telepono. Ang bilis, ano? Oo, isang numero pa lang yata denial, nag-kring na. Kahit na ano to, no, di ba parang dinaanan din to ni Super Typhoon Uwan. Aba, buti Camarines buti Sur. okay I think, na yeah, yung kanyang oo. linya Oo, dyan. Kaya yeah. naman magandang hapon sa lahat ng mga taga Camarines Sur. Kumusta Pero na po kayo? advance congratulations. Wala raw kuryente doon. Walang sa kuryente. kanila So, ngayon. saan siya nag-charge ng phone? At Tanungin na lang natin si natin. Joanna Bandilla ng Camarines Sur. Magandang hapon, Joanna. Magandang hapon po, ma'am. Nueva Vizcaya po kami, ma'am. Oh, tingnan mo yan. Nueva Vizcaya Nueva kasi. Vizcaya. Wina Pearl. Yun ang Pearl. Hindi niyo po ba alam, bago na po yung address niyo? Na-relocate po kayo ni Wina. Pero, kamusta naman po ang Nueva Vizcaya? Kayo po ba ay nasa lanta? Kamusta po ba ang paghagupit sa inyo ng mga nagdaang bagyo dyan? Oo, okay lang naman po kami dito, ma'am. Pero signal number 5 po kami nung dumaan yung bagyo na Uwan po. Si Uwan, oo. Anong ginawa? Opo, madami pong bahay na nalipad yung mga bubong. Sa inyo naman po, kamusta? Nabaha din po. Nabaha po ba Okay kayo? lang Hindi naman naman. po kami. Hindi naman po, ma'am. Very good. Hindi naman nawasak ang bahay po ninyo, ma'am. Ay, hindi naman Ay, po, sir. salamat naman. No. Matatag ang kanilang tahanan. Very good. Congratulations dahil dyan. Ito na ang tanong. Hindi kala ko kasi kakailanganin pa niya ng ng pangbubong, pero at least, 'di ba, meron na siyang panghanda kahit papaano sa darating na Kapaskuhan. Matanong ko na, Madam Joanna, ano pong himpilan ng radyo ang inyong patuloy na pinakikinggan, lalo na nung kayo kumukuha ng update tungkol sa Super Typhoon Uwan? Ang number 1 radio ng Pilipinas, DZRH. Yun! Kaya Congrats! siguro Woo! very safe ang kalagayan nila Ma'am Joanna Bandilla na Nueva Vizcaya na na-relocate bigla ni Wina Pearl kanina sa Camarines Sur. Napunta ng Bicol. Oo, kasi nga laging updated sa DZRH. At dahil dyan, congratulations. Congrats po, ma'am. Wag po kayo, i-double check niyo po kay Wina Pearl kung ano yung number na ibibigay ninyo. Baka sa akin po maipadala yung inyong premyo. Miss Joanna, congratulations po. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Tayo, God bless ma'am. po. Salamat God bless po. you God bless you too. Ayun. Ang ganda ng niya, no? Yung parang ang ganda ng vibes ni Ang ganda Madam ng Joanna. vibes. Oo. Punong-puno siya ng pag-asa kahit na wala silang kuryente doon. Correct. Actually, yan na talaga dapat kapag tinamaan tayo ng kalamidad. Huwag mawawalan ho ng pag-asa. Correct. Lalo na magpapasko, mali mo, di ba? May Christmas gift sa atin si Lord God. Oh yes. So, saka maraming tutulong dyan. Huwag kayong mag-alala. At inamin nga ni Senate President Vicente Soto III na alam niya ang mga usap-usapang may nagtatangkang palitan ng pamunuan ng Senado. Pero sa kabila nito, kumpiyansa umano ang senador na mananatili siya sa kanyang pwesto dahil ang mga ganitong usapan ay common kwento na. Tiwala si Soto na hindi siya matatanggal dahil ayon anya sa pinagkakatiwalaan niyang sources ay walang konkretong hakbang para siya ay mapalitan. Gayunman, iginiit ng Senate President na ipinauubaya niya sa kanyang mga kapwa-senador ang anumang desisyon ukol dito. Si Soto ay nagsimulang muli sa kanyang ikalawang termino bilang Senate President noong Setyembre 8. Dinggin natin ang pahayag ni Senate President Soto. We hear it every now and then. It's a common, but you still it's a common kwento, common story. During the weekend, one or two stories na meron daw lumalakad, meron daw kumakausap, gano'n lang. Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom
and the trust and confidence of his colleagues. Samantala, imbitado po sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado ang 19 na kongresista na isinangkot sa maanumalyang flood control project. Kabilang po dito sina dating House Speaker Martin Romualdez at Benguet Congressman Eric Yap. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, ipadadaan nila kay House Speaker Faustino Boyedi III ang kanilang imbitasyon. After the election this afternoon, we'll back it down to work. And then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya, plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya Popol, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Samantala, iimbitahan din na tumistigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Zaldico via Zoom. Pero ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, hindi magiging valid ang pagtestigo ni Ko kung wala siya sa loob ng Philippine Embassy kung saan mang bansa siya naroroon. Kung hindi naman talaga kaya makapunta sa Philippine Embassy ay maaari niyang ipa-affirm ang kanyang testimonya sa isang konsul o isang government official na naninirahan sa ibang bansa. Naritong muli si Senator Lacson. Si Zaldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nandun siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nila. Ipapadala ng Senado ang imbitasyon sa address ng dating kongresista at iintayin ang magiging tugon nito kaugnay ng naturang arrangement sa pagtestigo. Kung gusto naman talaga may paraan. Oo naman. Basta gusto may paraan, pag-ayaw ang daming dahilan. Yeah. Samantala, update mula sa Malacanang, listahan daw po ng mga pangalan sa mga planong destabilisasyon. Inimbestigahan na raw po na Intel Community ayon po sa Palasyo. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, tinututukan na ng intelligence community ng Armed Forces of the Philippines ang listahan ng mga pangalan na lumutang sa umano'y planong destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kasunod dito ng post ni Ramon Tulfo sa social media kung saan ipinakita nito ang listahan ng mga personalidad na umano'y minomonitor ng gobyerno kabilang ang sinasabing possible financiers. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, napansinan ng AFP ang naturang issue at agad itong ipinasa sa kanilang intelligence community para alamin kung may katotohanan ng mga akusasyon. Bagamat nagsimula sa social media ang mga impormasyon, hindi anya ibig sabihin na totoo na agad ang mga ito, kaya mahalagang i-validate para matukoy rin kung mayroong paglabag sa batas. Piniyak naman ng Palasyo na sineseryoso ng Pangulo ang usapin at hindi ito palalampasin kung may basehan. Pakinggan natin si Jose Castro. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaaring sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, Senator Bato de la Rosa papayuhan ni Senator Ping Lacson kung paano harapin ang kanyang kaso sa ICC. Nagbiro pang tutulungan siya kung paano magtago. Hida tayo mga balitang yan. RH28, Raymond Dadpaas. Raymond, paano? Ray, nakahanda si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na bigyan payo si Senator Ronald Bato de la Rosa kung paano niya harapin ang kanyang kaso. Ito ay kung totoo na meron na siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Aminado si Lacson na hindi pa sila nagkakausap ni Senator Bato dahil hindi nito tinanggap ang kanyang tawag noong isang araw. Sabi ng senador, ang kaibahan sa kaso ni Senator Bato ay International Court ang pinanggalingan ng kanyang warrant kung meron man. Kaya't mas komplikado ang kanyang kaso kumpara sa mga naunang senador na nagkaroon ng kaso gaya niya ay pending sa mga local courts ang kanilang kaso.
Nagbiro pa ito na kung magdesisyon siyang magtago ay papayuhan din siya. Matatanda na si Senator Ping Lacson ay matagal nagtago ng ito ay may warrant of arrest kaugnay sa Nasser Corbito murder case. Narito si Senator Ping Lacson. How to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman eh. Kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Para lang not for anything, but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. So sir, papasok na ba siya? I don't know. Kung papasok siya, I'd like to talk to him. Sir, hindi niyo papayuhan kung paano hindi mahuli? Paano magtago, sir? Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson para naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hindi pa niya nakakausap si Senator Bato. Para kay Cayetano, hindi kailangang siya ay magkalong sa Senado upang maiwasan ang mainitang debate. Nanawagan ito sa Malacanang, DOJ at Ombudsman at iba pang ahensya na ipaubayan na lamang sa korte ang desisyon sa kaso ni De La Rosa sa oras na makumpirmang may warrant of arrest na ito mula sa ICC. So Raymond, hindi pa nakikita ang anino ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senate? Ngayong hapon sa pagbabalik sesyon ay wala. Doon sa attendance ngayong hapon ay wala siya. At kahit nung kaninang tanghali pa or yung meeting na kasi nung tanghali nagkaroon ng caucus ang majority, pero nung hapon naman ay ang minority ang nag-caucus, wala din siya doon. At kinumpirma din ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na hanggang ngayon hindi pa rin sila nagkakausap ng personal ni Senator Bato de la Rosa. Is it usual na absent si Senator Bato de la Rosa kapag kami caucus? Medyo unusual dahil kalimitan kung talagang wala itong lakad at ay lagi siyang nasa Senado itong si Senator Bato. Lalong-lalo na at pagbabalik yun dapat kahapon nga dapat pero dahil sa bagyo kaya na-cancel yung kahapon ay pagbabalik sesyon kaya ngayon yung kanilang pagbabalik sesyon pagkatapos ng isang buwan na bakasyon sa panahon ng nagsimula o bago pa magundas. Pero so walang personal na pakikipagtalakayan si Senator Bato kay Minority Leader Cayetano, wala ring mga text, walang paramdam kahit kanino sa kanila? Wala pa daw, walang ganun pa. Yung mga mukhang sabi ay mukhang sa mga staff pa lang nagkikipag-usap itong si Senator Bato. Kaya't yung lahat ng information either sa mga staff o kaya ay sa kanyang abogado. Asan daw si Senator Bato sabi ng kanyang mga staff? Walang confirmation kung nandito o after na nag-Cebu ay kung umuwi siya ng Mindanao o nandito lamang sa Metro Manila area. Maraming salamat, Lucky Raymond. Ito si RH28, Raymond Advas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May misteya tayo. Bakit? No, I'm just curious kasi di ba kung complete attendance ka pala talaga. Kaya ang tanong ko, usual ba ito? Di ba nandyan ba siya? Hindi. Unusual nga. So unusual pala. So just to be clear. Tatanong ko rin sana kung nag-file ng leave eh. Wala din naman eh. So hindi pa nagpaparamdam kasi hindi pa rin nakakausap ng minority leader. Ito naman, marami to. Open naman ang linya natin sa komunikasyon para kay Senator Bato de la Rosa. Pero ito naman, mukhang marami to. Yun daw mga kongresistang wala nung kasagsagan ng bagyong Tino at Uwan, naku po, pinasaringan na ni House Speaker D. Pasaring lang, hindi pa minimohan. Pwede bang kastiguhin? Diba? Pagka tayo may nagawang masama, mga empleyado, minememohan Ba't sila pinaringgan lang? Dapat castigated, di ba? Sige nga. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, ipinarating ni House Speaker Faustino D. III ang pakikiramay sa mga pamilya na labis na naapektuhan ng magkasunod na bagyong Tino at ng Super Typhoon Uwan. Ito ang mensahe ni D sa muling pagbabalik ngayon ng sesyon ng Kamara. Sa kanyang talumpati, sinabi ni D na alam niya na marami sa kanilang mga kasamahan sa Kongreso ang wala sa kanilang distrito nang manalasa ang magkasunod na bagyong Tino at Uwan.
Ayon kay D, naunawaan niya ang reklamo ng mga mamamayan dahil hindi lamang sa paggawa ng batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit ang tungkulin nilang mambabatas. Payo ni D sa kanyang mga kapwa mambabatas na sa panahon ng kalamidad tungkulin ng mga halal na opisyal na ipakita ang kanilang dedikasyon at tiyakin ng kaligtasan at seguridad ng kanilang mga nasasakupan. Narito si House Speaker Faustino D. III. Ating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang maihatid ang tulong, mabilis na rehabilitasyon at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Sa gitna ng bawat unos, pinapaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit, sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Naiintindihan ko po na may mga kasama tayo na wala dito ngayon upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupang lugar. Tama lamang po na ipakita natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa gitna ng panahon ng mga pagsubok. Ngayon, naman ang House Speaker, handa ang Kamara na may paugnayan sa mga kinatawan para maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangailangan. Yan ang mensahe ni House Speaker Faustino D. III. Samantala, Thea at Ray, may mga umamin na wala daw dito sila noong kasagsagan ng bagyong Tino at si Uwan. At isa na sa naglabas ng kanyang official statement ay si Congressman Duke Frasco. Ang sabi niya ay wala daw siya nung kasagsagan ng bagyong Tino habang lubog sa baha ang maraming lugar sa Cebu at siya daw ay nasa official travel, umaattend sa London bilang bahagi ng Philippine delegation sa World Travel Market. Sino pa? Marami pa eh. Yung iba, oo, marami to, pero hintayin natin dahil ang kanila daw ang, kumbaga, ay pag-aproba ng kanilang travel clearance ay mula sa House Secretary General. Pero after how many weeks o ilang days, finally umamin na si Congressman Duke Frasco na wala siya sa Cebu noong lubog sa baha ang kanyang mga kababayan. May sanction daw ba, Manang? Sanction, wala naman. Wala naman. Sabi niya, napakabait ng statement niya, di ba, na Speaker D? Sabi niya, marami sa kanya mga kababayan, kasamahan ng wala dito noong panahon ng bagyo. Pero pinapaalala niya na ang kanilang trabaho, hindi lamang gumawa ng batas, kundi dedikasyon para sa kanilang mga constituents. Kasi paano, representative nga, tapos wala ka to represent. To represent diba? Your constituents. Constituents, diba? Inaabangan ko nga yung Oo. So, isa pa lang umamin kahit na marami sila? Oo, isa pa lang. Para sa akin, Thea, hindi mo naman kasi mapipredict na merong malakas na sakuna, hindi ba? Pero ang pag-asa, ilang araw pa lang bago dumating ang bagyo. Meron na silang abiso na meron darating na bagyo, yung Tino at sabi nga nila malakas naman itong bagyong Uwan. So meron silang pagkakataon na makauwi naman sana. Makauwi or to cancel. Correct. Oo, to cancel. So nakaschedule lang ka na lang flights para kumbaga ay maasikaso yung kanilang mga constituents. Iba pa rin kasi kapag hands-on, tsaka nakikita ka lang in person, kaysa online lang ang mga bagay-bagay, Manang Milky, diba? Totoo. Tsaka halatang-halata na yung staff lang ang nandito dahil kinukulit namin yung Cebu noon, mga kinatawan ng taga Cebu. Walang sumasagot. Wala. Tapos nung mga ilang araw, sumagot man, pero halata na
yung mga maro lang nila ang sumasagot at wala yung kanilang mga kinatawan. Oo nga naman. So, kamusta naman ang pagtanggap ng Cebu sa pag-amin ng kanilang representative? Malamang kailangan niyang pumunta pa at magdoble kayo doon sa Cebu dahil hindi madaling kumbaga ay magpaliwanag ng ganun lang dahil matindi ang pinsala din ng kanyang mga kababayan sa Cebu. Actually, hindi naman to kasalanan. Kumbaga ay ang gusto lang nila ay just be there. Yung presence. Yes. Oo. Nasaan ba yung kanilang mga kinatawan noong sila ay nasa gitna ng malakas na bagyo, itong si Tino at ang Super Typhoon Uwan. Tama. Salamat pa ng Milky. Salamat, Milks. Balik sa'yo, Thea at Ray. Ayan. Oo. Iba pa rin kasi kapag ka nandyan ka, parang feel mo may masasandalan ka, di ba? Yeah. Samantala, negosyante naloko sa Peking Casino chips na nagkakahalaga ng 400,000. Wow. Not pesos, but US dollars. Suspect sa Baccarat scheme, arestado. Idetalye mo ang balitang yan. RH27, Noche Kakas. Noche, malaki-laking halaga to. Miss Thea at Lakay Ray, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Pasay City PNP ang isang 58 anyos na kinilalang si alias Bobby sa Dasmariñas City, Cavite. Batay sa report ng Pasay City Police Station, nagugat ang follow-up operation ng magreklamo ang isang negosyanteng biktimang si Carlo mula sa Lipa City, Batangas. Sa kanyang salaysay sa pulisya, niloko umano siya ng suspect at dalawang iba pa sa pamamagitan ng isang scam sa pagsusugal gamit ang Baccarat. Naakit umano siya ng isang Rafi na mag-finance sa isang umano panalong Baccarat scheme sa resort sa World Manila. Nagbigay umano siya ng 20 million pesos na pera sa mga suspect kapalit ng casino chips na umano'y nagkakahalaga ng 400,000 US dollars. Ngunit matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, ang suspect na kinilalang si alias Roger na tumanggap ng pera ay hindi na bumalik. Nang beripikahin sa casino management na kumpirma ng peke ang mga chips sa built-in na tracker ng bagahe ng biktima kung saan naglalaman ng pera. Kapag alaman na nasa Dasmariñas City, Cavite, dinala ang cash money at naaresto itong si alias Papi sa isang restaurant. Na-recover sa lugar ang isang Toyota Fortuner na pinaniwalaan ginamit umano sa illegal na aktibidad at isang puting bagahe ng biktima na naglalaman ng 15 million na cash money. Sa ngayon, maharap ang mga suspect sa kasong istapa. Aray sa 27, nagkikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat. Noche, samantala naman, tinawag na epicenter ng Ghost Project sa Mindanao ang Davao Occidental. Ayon po kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, Chairman ng House Infrastructure Committee, tulad daw po ng Bulacan na naging sentro ng investigasyon dahil po sa mga ghost at maanumalyang flood control projects, ganito rin umano ang Davao Occidental sa bahagi ng Mindanao. Karamihan umano sa mga proyekto na may tuturing na incomplete, fully situated at unconstructed ay makikita raw po sa lahat ng distrito ng Davao na sinimulan noong 2021 at hanggang sa ngayon kung hindi man nakatiwangwang ay hindi man lang nasimulan pero napunduhan. Sa iba pang balita, kasalukuyang nasa intensive care unit ang dating Senate President of Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile dahil sa pneumonia. Kinumpirma ito ni Senator Jinggoy Estrada sa sesyon ng Senado ngayong araw. Sa impormasyong natanggap ni Estrada, nakakonfine umano si Enrile sa isang hindi pinangalanang ospital at umano'y may slim chances of surviving. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving.
Bilang tugon, nag-alay ng panalangin ng mga senador para sa kaligtasan at paggaling ni Enrile na kilala bilang isa sa pinakamatagal na nagsilbi sa Kongreso at naging bahagi ng kasaysayan ng Senado. At saka hindi mo Pagdasal di ba natin si ginawa Manong pang Johnny. mga memes yan nga si Jan sumikat si Manong Johnny Gusto nung mga ko happy kayo. Yan, gusto mo happy ka. Oh. Tapos yung mga memes niya, 'di ba? Na na-outlive pa daw niya yung mga dinosaurs. Baka this is just one of the pagsubok. At ngayon sa ating global news, funding bill ng US para daw po sa taong 2026, aprobado na raw po ng kanilang Senado. Yun daw pong US government shutdown by matatapos na raw po. Ating alamin sa report ni James Galange. James? Lakay, malapit na ngang matapos ang kasalukuyang nagpapahirap sa buong Estados Unidos ang government shutdown kung saan tinatayang nasa 1.4 million federal employees na ang pinagtatrabaho ng walang bayad habang ilan naman ay pansamantala munang pinagre-report ay hindi muna pinagre-report sa kanilang mga trabaho. Habang apektado rin ang operasyon ng kanilang mga paliparan kung saan 7,000 flights na ang naantala at 1,000 naman ang nakansela. Yan ay matapos lumusot na sa Senado kanina lamang umaga ang ipinapasang budget bill na magiging national budget ng US para sa taong 2026. Ayon kasi kay American Senator Bernie Sanders, isa sa mga dahilan na nagpapatagal ng pagpasa nito, ang healthcare bill na ayon umulo silang senador ay hindi umulo ito sapat para pababain lamang ang market cost. Sa botong 60-40, ipasa na ngayon sa kanilang mababang kapulungan bago ito tuluyang dalhin sa opisina ni US President Donald Trump para pirmahan. Ito na ang pinakamatagal na government shutdown na naitala sa Amerika, tumagal na mahigit 40 araw, habang huli naman itong naitala noong 2018 to 2019 kung saan ito nga ang unang termino ni Trump sa pagkapangulo na tumagal naman na mahigit 1 buwan. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala sa Break Time Sports, Philippine Smashers nag-uwi ng medalya sa Vietnam. Idetay mong balita, Millie Borja. Millie? Pinatunayan ni na Filipino Smashers Jewel Angelo Albo at Mika de Guzman na world-class ang galing ng mga Pinoy shottlers matapos mag-uwi ng mga medalya sa Cefelat Vietnam Series 2025. Sa men's singles, humakot ng silver si Albo matapos tulunin ng Malaysia's number 1 seed na si Zen Yi Ong sa quarterfinals at magpakitang gilas sa comeback win kontra sa Vietnamese na si Tien Minh Nguyen. Sa finals, nakaharap niya ang world number 94 na si Duc Pat Le ng Vietnam at nagtapos sa runner-up. Habang sa women's singles, nakamit naman ni de Guzman ang bronze matapos makarating hanggang sa semifinals. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Break Time Showbiz, pambato daw po ng Pilipinas na si Angel Bianca Agustin. Aba, kinurunahang Miss Asia Global 2025 sa India. Ating alamin sa report ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Itinanghal na Miss Asia Global 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Angel Bianca Agustin sa pageant na ginanap sa India. Napanalunan din ng 19 anyos na beauty queen mula Quezon City ang Best in National Costume Award. Labis naman ang pasalamat ni Agustin sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang Miss Asia Global journey. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nasungkit ng Pilipinas ang Miss Asia Global Crown. Una si Mary Vescoto noong 2017. Samantala, kung Miss International naman ang pag-uusapan, nasa Japan na ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguerra. Say ng beauty queen na Tubong Abra, honored and ready to carry the flag of the Philippines. Una nga rito, mala fiesta ang feels sa pag-alis ng bansa ng 24-year-old beauty queen noong linggo. Dito susubukan namang masungkit ni Mirna ang sanay ikapitong Miss International Crown ng Pilipinas sa Coronation Night na nakatakdang ganapin sa November 27. Kung matatandaan, 2016 pa nang huling may uwi sa bansa ang Miss International Crown ni Kylie Versosa. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung tataya ka daw sa Wepeng, ipompiang mo daw to. Bakit? 11-11. Hindi, kasi 44 din.
O, 44 days. O, so 4-4. 4-4 din ba ngayon? Oo, kasi Ngayon? 44 days before Pasko Wow. na. 11-11 tapos 44. 44, oh, di ba? Auspicious. Wow, auspicious yan. Ha? Nakaka-resonate ba kayo? Oo. Oras na ba para tumaya na tayo sa loto? Oo, pwede. Kasi nasa 100 million yata tayo nasa Uy, jackpot. talaga ba? Oo. Anong gagawin mo sa 100 million? Bibigyan kita. Ayan, thank you. Bibilang kita ng pera. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok sa isa na namang edisyon ng Break Time. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpuz. At Tracy Bayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor. Pagaling Get well soon, Lakay. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas, ang oras alas 5:09. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Josa? Josa ba ang kasama? Miss Karen. Karen Oyong. Bye-bye. See you.